Inihanda ng Departamento ng mga Eleksyon ang 5 bahaging presentasyon na ito para magbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa nalalapit na ika-5 ng Nobyembre 2024 pinagsamang pangkalahatang eleksyon. Sa presentasyong ito, matututunan ninyo ang tungkol sa una, mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng impormasyon sa eleksyon at seguridad ng eleksyon. Pangalawa, paano magparehistro para bumoto. Pangatlo, mga labanan sa at mga format ng balota. Pang-apat, mga paraan para makakuha ng balota at bumoto. At pang-5, paano masigit na makibahagi. Unang bahagi, mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng impormasyon sa eleksyon at seguridad ng eleksyon. Ngayong taon, pinag-uusapan ng maraming tao ang tungkol sa misinformation sa eleksyon at seguridad ng eleksyon. Kaya magsimula tayo sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga paksang ito. Marahil alam na ninyo na ang misinformation ay ang simpleng mali o mapanlinlang na impormasyon. Habang minsan ang misinformation ay kumakalat ng intensyonal para makapanloko ng iba, minsan ito ay simpleng maling pagkakaintindi na ipinakalat ng mga taong may maling kaalaman. Para sa mga botanteng naghahanap ng impormasyon sa eleksyon, ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng kaalaman kung saan mahahanap ang impormasyon na tama at maaasahan. Kung gusto ninyong makakuha ng impormasyon online, isang magandang lugar upang magsimula ay sa aming website, sfelections.gov, at sa aming mga account sa social media sa Facebook, Instagram, X o Twitter, at YouTube sa @sfelections. Maaari rin kayong mag-sign up sa sfelections.gov/trustedinfo para makatanggap ng mga balita tungkol sa eleksyon at mga update diretso sa inyong email inbox. Kung mas gusto ninyo ang tradisyonal na mga nakalimbag na materyales, inirerekomenda namin na basahin ang pamphlet ng impormasyon para sa botante na aming ibinibigay sa bawat botante sa umpisa ng bawat panahon sa pagboto. Maaari rin kayong direktang makipag-ugnayan sa amin para tanungin kami tungkol sa anumang paksang may kaugnayan sa eleksyon sa pamamagitan ng pag-email sa sfvote@sfgov.org o pagtawag sa amin sa 415-554-4310. Kung sakaling makaengkwentro kayo ng potensyal na misinformation tungkol sa eleksyon o mga problematikong chismis, mangyaring bigyan kami o ang tanggapan ng kalihim ng estado sa votesure@sos.ca.gov ng babala. Para alamin ang tungkol sa seguridad ng eleksyon sa San Francisco, bisitahin ang aming pahina sa seguridad ng eleksyon sa sfelections.gov/security. Sa pahinang ito, mahahanap ninyo ang pangunahing impormasyon tungkol sa teknolohiya ng sistema sa pagboto sa San Francisco, pati na rin ang ilan sa mga mahahalagang bagay tungkol sa mga paksa sa eleksyon na madalas na hindi maintindihan. Ikalawang bahagi, paano magparehistro para bumoto? Ngayong alam na ninyo kung paano mahanap ang tamang impormasyon sa eleksyon at paano iulat ang misinformation, pumunta naman tayo sa unang hakbang sa pakikibahagi sa mga eleksyon sa San Francisco. Pagpaparehistro ng botante. Para bumoto sa buong balota sa San Francisco ngayong Nobyembre, kailangan kayo ay una, isang mamamayan ng Estados Unidos. Pangalawa, isang kasalukuyang residente ng San Francisco. Pangatlo, hindi bababa sa 18 taong gulang sa araw ng eleksyon. Pang-apat, hindi kasalukuyang nagsisilbi ng termino ng pagkakakulong dahil sa hatol na felony. At pang-5, hindi kasalukuyang napatunayan ng hukuman na walang sapat na kakayahan ng pag-iisip para bumoto. Mahalagang tandaan na ang mga hindi mamamayan ay maaaring bumoto sa isang balota
na may labanan para sa lupon ng mga paaralan lamang. Isang paksang tatalakayin natin maya-maya lang. Para sa karamihan sa mga tao, ang pinakamadaling paraan para magparehistro para bumoto ay ang pagkumpleto sa online form sa registertovote.ca.gov. Maaari ninyong isumite ang form na ito online kung mayroon kayong balidong lisensya ng pagmamaneho sa California o card ng identifikasyon. Ang inyong iba pang opsyon ay ang gumamit ng papel na form na maaari ninyong makuha sa isang pampublikong aklatan, sa maraming mga tanggapan ng gobyerno o sa aming tanggapan sa ika-48 silid sa City Hall. Maaari ninyong ibalik ang papel na form sa pamamagitan ng koreo o ihatid ng personal. Para sa nalalapit na eleksyon sa ika-5 ng Nobyembre, ang huling araw para magparehistro online o sa pamamagitan ng koreo ay sa ika-21 ng Oktubre. Kapag nagparehistro kayo ng hindi lalampas sa petsyang ito, automatiko namin kayong padadalahan ng balota sa koreo. Pagkatapos ng petsyang ito, maaari pa rin kayong magparehistro para bumoto, ngunit kakailanganin ninyong pumunta ng personal sa lugar ng botohan. Dahil itinuturing na ng karamihan sa mga tao na kumbinyente ang pagboto sa pamamagitan ng koreo, mangyaring tandaan ang deadline na ito. Kadalasan ay inaabot lamang ng ilang minuto ang pagkumpleto sa isang form para sa pagpaparehistro bilang botante. Hihilingin sa inyong magbigay ng impormasyon gaya ng inyong pangalan, address at petsa ng kapanganakan. Kung kayo ay isang bagong botante, kakailanganin ninyong ibigay ang numero ng inyong lisensya sa pagmamaneho, pang-estadong identifikasyon o numero ng Social Security. Kapag hindi ninyo ibinigay ang impormasyong ito, kakailanganin ninyong magpakita ng tinatanggap na uri ng identifikasyon sa ibang pagkakataon para kumpletuhin ang inyong rehistrasyon. Kung hindi kayo nakatitiyak kung kayo ay nakarehistrong bumoto sa San Francisco o kaya naman ay gustong ma-check na napapanahon ang impormasyon sa inyong rehistrasyon, maaari kayong bumisita sa sfelections.gov/voterportal o voterstatus.sos.ca.gov o tumawag sa amin sa 415-554-4310. Sa bawat eleksyon, nagpapadala sa koreo ang Departamento ng mga Eleksyon ng balota at iba pang mga pang-eleksyong materyales sa lahat ng mga lokal na botante. Kaya, kapag nagbago ang inyong pangalan o address, mangyaring ipagbigay alam sa amin sa pamamagitan ng muling pagpaparehistro para bumoto. Bilang karagdagan, kapag bumoto kayo sa pamamagitan ng koreo, susuriin namin ang lagda sa inyong pambalik na sobre ng balota para matiyak na kayo ang siyang nagbalik ng inyong balota. Kapag nagbago ang inyong pirma, mangyaring muling magparehistro gamit ang bago ninyong pirma. Sunod, maglaan tayo ng ilang minuto para pag-usapan ang tungkol sa pagpaparehistro para sa bumoto sa ilalim ng mga espesyal na kalagayan. Mga botanteng estudyante sa kolehiyo. Ang address ng tirahan ng botante ang tumutukoy sa mga labanan na magpapakita sa kanilang balota, kaya kailangang magparehistro ng mga botante kung saan sila nakatira. Gayunpaman, ang mga estudyante sa kolehiyo na nag-aaral malayo sa kanilang tirahan ay maaaring magparehistro para bumoto gamit ang alinman sa address ng kanilang paaralan o kanilang address ng tirahan. Ito ay sa kadahilan ng sa isang banda, nakatira ang estudyante sa parehong lugar na mga iyon. Mga botanteng walang tirahan. Sa parehong dahilan, maaaring gamitin ng isang taong walang permanenteng address ang lokasyon kung saan sila karaniwang namamalagi, gaya ng interseksyon ng mga kalsada o isang kanlungan para sa mga walang tahanan, bilang kanilang address ng tirahan para sa kanilang rehistrasyon. Maaari rin silang magbigay ng address pang koreo
gaya ng isang post office box o address pang negosyo para makatanggap sa mga balota at iba pang materyales sa eleksyon. Gayunpaman, ang sinumang botante ng San Francisco na walang kakayahang makatanggap ng mga balota sa pamamagitan ng koryo o iyong mas gustong bumoto ng personal ay maaaring gawin iyon sa sentro ng botohan sa City Hall o sa isang lugar ng botohan. Mga botanteng nasasangkot sa sistema ng hustisya. Noong taong 2020, ipinasa ng mga botante ang ika-17 proposisyon na nag-amyenda sa Saligang Batas ng Estado para pahintulutan ang mga ilihibleng residente na parulado para magparehistro at bumoto. Ngayon, ang tanging mga taga-California na nasasangkot sa sistema ng hustisya na hindi maaaring bumoto ay iyong mga kasalukuyang nagsisilbi ng termino ng pagkakakulong dahil sa hatol na felony. Mga botanteng militar at nasa ibang bansa. Ang mga taga San Francisco na nakatira sa labas ng bansa ngunit ilihibling bumoto rito ay maaaring magparehistro gamit ang kanilang huling lokal na address ng tirahan. Ito ay totoo rin para sa mga taga San Francisco na nasa serbisyo militar at ang kanilang mga pamilya. Mga issue sa personal na seguridad. Para sa mga botante ng California na nasa sitwasyon na mapanganib sa kanilang buhay, pinangangasiwaan ng kalihim ng Estado ang programang Ligtas sa Tahanan. Nakakapagbigay ang programang ito sa mga botante ng pamalit na address pangkoryo para sa pagtanggap ng mga materyales pang eleksyon. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa programang ito, mangyaring tumawag sa 877-322-5227. Mga botanteng hindi mamamayan. Mahalagang malaman na hindi kailangan na isa kang mamamayan ng US para makaboto sa lokal na labanan para sa lupon ng paaralan. Para maging elihible, ang isang hindi mamamayan ay kailangan na residente ng San Francisco na may balak manatili rito hanggang sa araw ng eleksyon, 5 ng Nobyembre taong 2024. Magulang, legal na tagapatnubay o tagapangalaga ng isang bata na mas mababa sa edad 19 na nakatira sa lungsod. Hindi bababa sa edad 18 taong gulang sa araw ng eleksyon at hindi diniskwalipika mula sa pagboto sa ilalim ng batas ng Estado dahil sa pagkakabilanggo o kawalan ng sapat na kakayahan ng pag-iisip. Hindi maaaring bumoto ang mga hindi mamamayan sa iba pang panglokal, pang-estado o pang-federal na mga labanan sa San Francisco. Dahil sa kadahilanang ito, kailangan nilang gumamit ng espesipikong form para sa pagpaparehistro at isang espesyal na isang card na balota na naglilista lamang ng labanan para sa lupon ng paaralan. Mahahanap ninyo ang maraming impormasyon tungkol sa paksang ito sa sfelections.gov/ncv sa pamamagitan ng pagdalo sa isa sa aming mga presentasyon tungkol sa pagboto ng mga hindi mamamayan o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin. Dito nagtatapos ang bahagi tungkol sa pagpaparehistro bilang botante. Kung gusto ninyo na matutunan ng higit pa, mangyaring tanungin kami o bisitahin ang aming website. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga labanan sa at mga format ng balota sa 5 ng Nobyembre. Pangatlong bahagi, mga labanan sa at mga format ng balota. Sa 5 ng Nobyembre na eleksyon, ang mga botante ng San Francisco ay magkakaroon ng ilang mga pagpipilian sa pagmarka sa kanilang mga balota. Ang mga federal na labanan na lalabas sa balota ay kabibilangan ng Presidente at Vice Presidente, Senador ng Estados Unidos, Senador ng Estados Unidos na di buo o hindi patapos na termino, at kinatawan ng Estados Unidos sa Kongreso, 11 o 15 distrito. Ang mga pang-estado at regional na katungkulan ay kabibilangan ng
senador ng estado, ika-11 distrito, miyembro ng asembleya ng estado, ika-17 o ika-19 na distrito, at 10 ng board, ika-7 o ika-9 na distrito. Ang mga lokal na labanan ay kabibilangan ng mayor, abogado ng lungsod, abogado ng distrito, sheriff, tesorero, lupon ng mga superbisor mula sa ika-1, ika-3, ika-5, ika-7, ika-9 o ika-11 distrito, lupon ng edukasyon at lupon ng kolehiyo ng komunidad. Panghuli, ang mga botante ng San Francisco ay maaaring magdesisyon sa mga pang-estado at lokal na panukala sa balota ng mga bagong iminumungkahing batas. Kaya opo, magiging mahaba talaga ang balotang ito. Pag-usapan natin kung paano kayo makakahanap ng opisyal, hindi makapartidong impormasyon tungkol sa lahat ng mga labanan sa darating na balota. Sa unang bahagi ng Oktubre, bibigyan ng Departamento ng mga Eleksyon ang lahat ng mga lokal na botante ng pamphlet ng impormasyon para sa botante at halimbawang balota ng San Francisco. Ang pamphlet na ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga lokal na kandidato, mga panukala sa balota, at mga mapagkukunan ng impormasyon ng mga botante. Mayroon ding itong halimbawang balota na maaari ninyong gamitin para markahan ang inyong mga napili habang kayo ay nagsasaliksik. Gagawin nitong mas madali ang pagmarka ninyo sa inyong opisyal na balota. Makakatanggap din ang lahat ng botante ng gabay na impormasyon para sa botante galing sa kalihim ng estado. Ang patnubay na iyon ay mayroong impormasyon tungkol sa mga kandidato ng estado at mga panukala. Matatanggap ninyo ang 2 patnubay sa koryo, maliban na lang kung tatanggihan ninyo ito bilang pagpabor sa pag-access online. Nakatitipid ito sa papel at dolyar na buwis. Para tumanggi sa pagtanggap sa koryo, bisitahin ang aming website sa sfelections.gov/paperless o tumawag o magpadala ng email sa aming opisina na nagsasaad ng inyong kahilingan. Kung magdedesisyon kayo na gawin ang inyong pananaliksik bago tapusin ang inyong balota sa Nobyembre, baka gusto ninyong magsimula ng maaga. Hindi lamang ito magbibigay sa inyo ng pagkakataon na matutunan ang tungkol sa mga labanan at mga kandidato, bibigyan din kayo nito ng pagkakataon na maging mas pamilyar sa mga patakaran sa bawat labanan. Halimbawa, kapag handa na kayong markahan ang inyong balota, mapapansin ninyo na ang lokal na mga labanan ay may espesyal na format. Makikita ninyo na may isang grid na mayroong 10 hilera na may listahan ng mga kandidato at mga ranggo. Ang tawag dito ay pagboto sa pamamagitan ng pagraranggo o ranked choice voting. Gumagamit ang mga botanteng taga San Francisco ng pagboto sa pamamagitan ng pagranggo simula pa noong Nobyembre taong 2004. Iniiwasan ng pagboto sa pamamagitan ng pagraranggo ang pangangailangan ng pagsasagawa ng pandesisyong eleksyon dahil ang bawat botante ay makakaranggo ng maraming kandidato na hanggang sa 10 ayon sa kanilang kagustuhan. Ang mga katungkulan na gagamit ng ranked choice voting sa eleksyong ito ay kabibilangan ng mayor, abogado ng lungsod, abogado ng distrito, sheriff, tesorero, mga miyembro ng lupon ng superbisor, ng ika-1, ika-3, ika-5, ika-9 at ika-11 distrito. Sa labanang ranked choice, nililista namin ang mga kandidato sa pinakakaliwang hanay at ipinapakita ang mga ranggo sa pinakaitaas na hilera. Para bumoto sa labanan, maaari kayong magranggo ng gaano man karaming kandidato na gusto ninyo, kagaya nito. Una, sa unang hanay, punan ang oval para sa inyong unang napili. Pangalawa, sa ikalawang hanay, punan ang oval para sa inyong pangalawang napili. Pangatlo, sa ikatlong hanay,
puna ng oval para sa inyong pangatlong napili at patuloy pa. Para masigurado na lahat ng inyong mga nirangguhang boto ay maayos na mabibilang, mangyaring alalahanin ang mga sumusunod na payo. Hindi kayo maaaring magbigay ng parehong ranggo sa higit sa isang kandidato. Hindi ninyo maaaring rangguhan ng higit sa isang beses ang parehong kandidato. Hindi ninyo kailangang rangguhan ang lahat ng nakalista na kandidato. Tandaan din na maaari ninyong gamitin ang mga blankong espasyo para sa kwalipikadong isinusulat lamang. Marahil nagtataka kayo kung paano namin binibilang ang mga boto sa rank choice. Ang sagot ay gumagamit kami ng maraming mga round na proseso. Sa unang round, bibilangin namin ang lahat ng ikaunang piniling boto para sa bawat kandidato. Kung may kandidatong nanalo ng mayorya ng ikaunang pinili na mga boto sa round na ito, panalo ang kandidatong iyon at tapos na ang bilangan. Kung walang nanalo sa unang round, pupunta tayo sa pangalawang round. Sa pangalawang round, tatanggalin natin ang kandidato na may pinakakaunting ikauna na pinili na mga boto. Kapag natanggal ang unang piling kandidato ng isang botante, bibilangin namin ang kanilang ikalawang piniling kandidato bilang kanilang bagong unang napili. Kung may kandidatong nanalo ng mayorya sa pangalawang round, panalo ang kandidatong iyon. Tapos na ang bilangan. Kung walang nanalo ng mayorya, tatanggalin muli namin ang kandidato na may pinakakaunting boto at uulitin ang proseso ng paglilipat ng mga boto galing sa natanggal na kandidato. Pagkatapos, magbibilang kami ulit at patuloy ang prosesong ito hanggang sa magkaroon ng kandidato na nanalo ng mayorya. Para sa mga botanteng hindi kabisado ang pagboto sa pamamagitan ng pagraranggo o kailangan lang ng pampaalala, gumawa kami ng pang-practice na balota sa sfelections.gov/practicercv. Mangyaring huwag mag-atubiling subukan ito. Pang-apat na bahagi. Mga paraan para makakuha at bumoto sa inyong balota. Sa susunod na bahagi, talakayin natin ang mga paraan para makakuha at makaboto sa isang balota na dapat ninyong malaman upang makilahok sa eleksyong ito. Ang sino mang lokal na botante ay maaaring makaboto sa pamamagitan ng koryo o ng personal. Sa unang bahagi ng Oktubre, sisimulan namin ang pagpapadala ng mga paketing vote by mail sa lahat ng mga lokal na botante. Maglalaman ang bawat pakete ng isang balota, isang papel na may instruksyon, pambalik na sobre na bayad na ang selyo, at isang bumoto ako na sticker. Sa parehong linggo, bubuksan din namin ang aksesibleng sistemang vote by mail sa sfelections.gov/access. Nagbibigay ang online portal na ito ng mga balota na nababasa sa screen at akma sa mga personal na pantulong na mga aparato. Maaaring maka-access ng balota ang kahit na sinong lokal na botante sa sistemang ito sa pamamagitan ng paglagay ng kanilang numero ng tirahan, zip code at petsa ng kapanganakan. Pagkatapos ay maaaring markahan ng botante, i-print at ibalik ang printout ng kanilang balota. Gumamit man kayo ng balota sa koryo o mag-download at mag-print nito, kinakailangan ninyong ibalik ito gamit ang sobre. Maaari ninyo itong ibalik gamit ang isa sa tatlong mga paraan. Una, sa pamamagitan ng koryo. Pangalawa, pagbalik ng balota sa isang opisyal na hulugan na kahon. O pangatlo, paghatid ng personal sa isang lokasyon para sa pagboto. Iyon ay sa isang lugar ng botohan o sa sentro ng botohan ng City Hall. Ano man ang paraan ng pagbalik na napili ninyo, siguraduhin ibalik ito sa tamang oras. Kung nagpasya kayo na ibalik ang inyong balota sa pamamagitan ng koryo, siguraduhin na na-postmark ito nang hindi lalampas sa 5 ng Nobyembre. Halimbawa, kung maghihintay kayo hanggang sa araw ng eleksyon para ipadala ang inyong balota sa koryo, pakitingnan ang mga oras ng pag-pick up ng mga sulat sa asul na buson.
Kapag nakita ninyong hindi ninyo naabutan ang huling oras ng pagkuha sa mga laman nito, mangyaring huwag pong gamitin ang buson na iyon dahil ang balota ninyo ay mapopostmark pagkatapos ng araw ng eleksyon at hindi ito mabibilang. Sa halip, mangyaring maghanap ng buson ng USPS na mayroong mas late na pag-pick up sa usps.com/locator o ibalik ang inyong balota sa kahit saang lugar ng botohan o opisyal na hulugan ng balota. Sa eleksyong ito, mayroon kayong 37 na mapagpipilian na opisyal na kahon na hulugan ng balota na makikita sa buong lungsod. Lahat bukas, 24/7. Para makahanap ng madaling mapuntahan na kahon saan man sa lungsod, bisitahin ang sfelections.gov/ballot drop-off. Gustong subaybayan ng inyong balota mula sa pagbuo hanggang sa pagbibilang? Bisitahin ang sfelections.gov/voter portal. Tawagan ng departamento sa 415-554-4310 o mag-sign up para sa mga notifikasyon sa where'smyballot.sos.ca.gov. Kung gusto ninyong bumoto sa pamamagitan ng koryo at hindi nakatanggap ng pakete ng balota sa koryo o may nasira ang inyong natanggap, maaari kayong makakuha ng pamalit sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin o pumunta sa sfelections.gov/voter portal. Bago tayo magpatuloy, maglaan tayo ng sandali para i-review ang ating mga natutunan sa pagboto sa pamamagitan ng koryo. Tinatayang isang buwan bago ang araw ng eleksyon, ang lahat ng nakarehistrong botante ay makatatanggap ng pakete ng balota sa koryo. Maaaring ma-access ng sinumang botante ang aksesibleng sistemang vote by mail sa sfelections.gov/access at para mabilang, ang mga balotang vote by mail ay kailangang naibalik ng hindi lalampas sa araw ng eleksyon. At kung ibinalik sa pamamagitan ng koryo, ay kailangang naka-postmark bago o sa araw ng eleksyon. Ngayon, talakayin natin ang mga opsyon sa pagboto ng personal. Ang sinumang elihibleng residente ng San Francisco ay maaaring magparehistro para bumoto, kumuha o maghulog ng balota, o bumoto gamit ang isang papel, touchscreen o audio na balota sa sentro ng botohan sa City Hall. Sa eleksyong ito, magbubukas ang sentro ng botohan sa City Hall sa ganitong mga oras. Lunes hanggang Biyernes, simula ika-7 ng Oktubre, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maliban sa ika-14 ng Oktubre, Indigenous Peoples Day. Sabado at Linggo, ika-26 hanggang ika-27 ng Oktubre, at sa ika-2 hanggang ika-3 ng Nobyembre, alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Araw ng eleksyon, alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang sentro ng botohan ay nasa unang palapag ng City Hall. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, maaari kayong pumasok sa alinman sa mga sumusunod na pasukan ng gusali. Grove Street, aksesible ang pasukan. Dr. Carlton B. Goodlett Place, Polk Street. Van Ness Avenue, aksesible ang pasukan. Tuwing Sabado at Linggo, kakailanganin ninyong pumasok gamit ang pasukan sa may Grove Street. At isa pang magandang malaman, habang maaga pa, walang pila sa sentro ng botohan sa City Hall. Sa araw ng eleksyon, magbubukas ang lahat ng mga lugar ng botohan sa lungsod mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang sinumang elihibleng lokal na botante ay maaaring magparehistro, kumuha o maghulog ng balota na ipinadala sa koryo, o bumoto gamit ang papel o aksesibleng balota sa kanilang itinalagang lugar ng botohan. Para hanapin ang inyong nakatalagang lugar ng botohan, pumunta sa sfelections.gov/myvotinglocation, makipag-ugnayan sa amin
o i-check ang likod na pabalat ng inyong pamphlet ng impormasyon sa botante. Makukuha ang mga isinaling balota at materyales sa lahat ng mga lugar ng botohan. Maaari ring humiling ang sinumang botante ng balotang bilingual sa Ingles at alinman sa wikang Tsino, Espanyol o Filipino o ng isang isinaling kopya ng pamphlet ng impormasyon para sa botante. Ang sinumang lokal na botante ay maaari ring humiling ng isang facsimile na balota sa Burmese, Hapones, Koreano, Thai o Vietnamese upang sumangguni habang minamarkahan ang kanilang opisyal na balota. Sa karamihan ng mga lokasyon para sa pagboto ng personal, magbibigay ang departamento ng personal na bilinggual na tulong sa maraming mga wika. Dagdag pa rito, mayroon ding pagsasalin sa telepono sa daan-daang pang ibang mga wika. Para humiling ng naisalin na balota sa koreo o ibang materyales sa eleksyon, bisitahin ang sfelections.gov/voterportal. Magkakaroon ng maraming mga aksesibleng materyales sa lahat ng mga lokasyon para sa pagboto ng personal. Halimbawa, maaaring piliin ng sinumang botante na magmarka ng touchscreen o audio na format ng balota gamit ang kagamitan sa pagmarka ng balota o gumamit ng mga aksesibleng kasangkapan sa pagboto tulad ng lente para sa mga pahina, panggabay sa pirma o panghawak ng panulat. Maaari ring humingi ang kahit na sinong botante mula sa manggagawa sa botohan ng tulong sa pagmarka sa balota o serbisyo sa pagboto sa gilid ng daan. Pinapayagan ng serbisyong pagboto sa gilid ng daan ang mga botanteng hindi makapunta sa loob ng isang pasilidad ng botohan na bumoto sa labas. Sa madaling salita, laging handang tumulong ang mga manggagawa sa botohan at mga tauhan ng departamento. Sa kabuuan, lahat ng botante ng San Francisco ay maaaring magmarka at magbalik ng karaniwang papel na balota, magmarka, magprint at magbalik ng aksesibleng balota, bumoto sa sentro ng botohan sa City Hall o bumoto sa lugar ng botohan sa kanilang komunidad. Panglimang bahagi. Paano higit na makibahagi? Sa huling bahagi, magtatapos tayo sa isang maikling pagsusuri sa ilang mga paraan kung paano maaaring higit na makibahagi ang mga miyembro ng publiko sa mga eleksyon ng San Francisco. Sa bawat eleksyon, nagha-hire kami ng mahigit 2,000 na mga manggagawa sa botohan. Karamihan sa kanila ay bilingual, para magtrabaho sa 501 na mga lugar ng botohan sa lungsod. Maaari kayong makatulong sa inyong komunidad at kumita ng hanggang $275 sa paglilingkod bilang isang manggagawa sa botohan sa araw ng eleksyon. Para makakuha ng karagdagang impormasyon o mag-apply, pumunta sa sfelections.gov/pwa o tawagan ang 415-554-4395. Nag-iimpleyo rin kami ng maraming pansamantalang kawani para sa bawat eleksyon. Kung interesado kayong magtrabaho sa departamento ng mga eleksyon, mangyaring bisitahin ang sfelections.gov/careers o makipag-ugnayan sa amin. Maaaring mag-obserba ang kahit na sino sa mga operasyon sa eleksyon, gaya ng pagproseso sa balota ng personal o ng remote. Para tingnan ang kalendaryo ng mga naoobserbahang gawain, pumunta sa sfelections.gov/observe o tumawag sa 415-554-4310. Maaari rin kayong sumali sa isang tagapayong komite at magkaroon ng boses kung papaano isinasagawa ang mga eleksyon. Nagbibigay ang mga grupong ito ng input sa mga paksang gaya ng aksesibleng pagboto, access sa wika at paglilingkod bilang manggagawa sa botohan. Upang makakuha ng karagdagang impormasyon at para sumali sa komite, pumunta sa sfelections.gov/committees. Dito nagtatapos ang aming presentasyon. Umaasa kami na nakapagbigay ito ng kaalaman sa inyo.
Gaya ng nasabi namin sa umpisa, maaari ninyong malaman ang higit pa tungkol sa alinman sa mga paksang tinalakay ngayon sa pamamagitan ng pagbisita sa sfelections.gov. Panghuli, kung mayroon kayong anumang mga katanungan o kung kailangan ng tulong sa pagpaparehistro o pagboto, mangyaring huwag mag-atubiling tumawag sa aming pangkat sa outreach sa 415-554-4375 o sumulat sa sfoutreach@sfgov.org.